Control. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin ng Panginoon muli. Wednesday night, tayo po ay sama-sama na mag-aaral ng kanyang salita. Praise the Lord. As regards po sa lahat sa inyo, nawa po ay lahat po tayo ay patuloy na lumalakas spiritually. Hallelujah. Habang ang ating physical ay malakas. Praise the Lord. Hallelujah. At safe tayo sa kamay ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Wala pong mahahawa ng virus. Pero wala rin pong manghihina. Spiritually dapat palakas. Praise God. Ang quarantine nito ay meron tayong time para magbabalik sa Panginoon, lalong lumago. Huwag pong mag-focus at matakot sa mga negative na balita. Bagkos, hallelujah, ang paniwalaan natin ay ang mabuting balita. Praise the Lord. Salamat po sa mga hallelujah, sa mga bawat isang nandito. Sama-sama po tayo. Hallelujah. Iba't ibang lugar, mga kapatiran. Good evening, ABCI family. Praise the Lord. Luzon, Visayas, Mindanao. Glory to God. Hallelujah. Nawa po ay patuloy na hallelujah. Praise the Lord. Yung mga nakakonect ngayon. Praise the Lord. Simulan natin sa Luzon. Mga taga Mindoro na ngayon ay naka-phone patch po. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Cavite. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sa Cavite. Saan pa? Sa Mindoro, Cavite, Taguig, Paranaque, Sister Epi, Pampanga. Praise the Lord. Glory to God. Kamusta na kayo dyan? Sa Pasig. Yan. Sa Pami, Laguna. Andiyan na si Jalea. Yan, praise the Lord. Glory to God at ang kanyang pamilya. At hallelujah, sa sa Batangas. May taga Batangas na nakakonect. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. Malaluan family. Praise the Lord sa Batangas, Alitagtag. Yan, glory to God. Hallelujah. Ganon din po sa Visayas. Praise the Lord sa Dumaguete. Brother John Yap and family, Pastora Maricel, at saka sa ating satellite church din po sa Shaton. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Purihin ng Panginoon. Tapos sa Davao, si Sister Beth. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kamusta po kayong lahat dyan? Nawa po ay tayo po ay patuloy na masaya. At the same time, praise the Lord, iniingatan ng Panginoon. At patuloy, dire-diretso lang po tayo sa Diyos na buhay. Dakila ang ating Panginoon. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Kaya, hallelujah. Meron din sa Cebu. Praise God. Ano yan? Tuburan. Tuburan, Cebu. Praise the Lord. Tapos, Sandali, ayan. Pipay magpatok ng Tuburan, Cebu. Praise the Lord. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa oras nito. Glory to God. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. At sa lahat ng mga nandyan, hallelujah, mga kapatiran natin sa Riyadh. Nandyan na sila Eloy at saka sila Chacha. Sa Maldives, si NB. Wala ba? Okay. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Yung sa LA, nandyan. Praise the Lord. Okay. Glory to God. Hallelujah. Kaya sa oras pong ito, mga kapatid, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Manalangin po tayo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito na ibinigay mo po sa amin. Thank you, Lord. Hallelujah, sa patuloy na pag-iingat mo, pagpapala mo sa bawat isa sa amin, O God. Patuloy mo po, Panginoon, let your favor as well as your protection be always upon us, Lord God. And sa oras na ito, Panginoon, I pray yung anointing mo dumanoy, Panginoon, sa bawat isa. Ang bawat salita mo, Panginoon, ay magbigay ng kalakasan, Panginoon. Hallelujah. Mas paniniwalaan namin ang mabuting balita. Hallelujah. Hindi kami, Panginoon,
matatakot because you are in control of everything. As we entrust our lives unto you, O God, Lord, as we study your word, let that wisdom, knowledge, as well as anointing, Lord, dumaloy sa bawat isa, Panginoon. Magtitiwala ng lubusan sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Thank you, Lord, for your anointing. In Jesus' name, amen. Muli po, magandang gabi sa bawat isa. Buksan po natin ang banal na kasulatan. Papatuloy po natin yung series nating pinag-aaralan every Wednesday, yung breakthrough in times of crisis. Kaya nga po, meron pong Panginoon tayong pinagkakatiwalaan that in spite of bad situation, still our God is good. Glory to God. Ating buksan po ang ating Bible sa Genesis chapter 26. Simula verse 1 hanggang verse 14. Purihin ng Panginoon. Babasahin ko lang po. Praise God. Para NIV version po ang aking babasahin. Sabi niya, now there was a famine in the land besides the earlier famine of Abraham's time. And Isaac went to Abimelech, king of the Philistines in Gerar. The Lord appeared to Isaac and said, do not go down to Egypt. Live in the land where I tell you to live. Stay in this land for a while, and I will be with you and will bless you. For to you and your descendants I will give all these lands, and will confirm the oath I swore to your father Abraham. I will make your descendants as numerous as the stars in the sky, and will give them all their lands, and through your offspring all nations on earth will be blessed, because Abraham obeyed me and kept my requirements, my commands, my decrees, and my laws. So Isaac stayed in Gerar. Verse 7, when the man of that place asked him about his wife, he said, she is my sister, because he was afraid to say, she is my wife. He thought the man of this place might kill me on account of Rebekah, because she is beautiful. Verse 8, when Isaac had been there a long time, Abimelech, king of the Philistines, looked down from a window and saw Isaac caressing his wife Rebekah. So Abimelech summoned Isaac and said, she is really your wife. Why did you say she is my sister? Isaac answered him, because I thought I might lose my life on account of her. Then Abimelech said, what is this you have done to us? One of the men might well have slept with your wife, and you would have brought guilt upon us. Verse 11, so Abimelech gave orders to all the people, anyone who molests this man or his wife shall surely be put to death. Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold, because the Lord blessed him. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Last verse, he had so many flocks and herds and servants that the Philistine envied him. Pagpalain ng Diyos ang salitang nabasa. Liting ko po, tutuloy po natin yung series natin ng Wednesday, Breakthrough in Crisis Time. Purihin ng Panginoon. Ang sitwasyon po rito sa ating binasa, nating pag-aaralan ngayon, hallelujah, ay, praise God, meron pong crisis na nangyayari at the time of Isaac. Praise God. Hallelujah. Sabi doon sa verse 1, there was a famine in the land. Praise God. Naranasan na rin nila yan dati. Praise God. Kaya nga sabi yan, besides the earlier famine of Abraham's time. Alam niyo po, ang pagsubok sa buhay ay laging nakakabit yan sa bawat isa. Wala pong exempted. Basta ikaw ay nabot mo na yung tamang edad, hallelujah, may mga mararanasan talaga ang pagsubok sa buhay. Praise God. Sabi ko nga nung mga nakaraan, minsan ang pagsubok ay sunod-sunod pa. Minsan naman di lang sunod-sunod, sabay-sabay pa. Praise God. Kaya nga, napakahalaga po mga kapatid, na meron tayong Panginoon na pagkakatiwalaan. Praise God. Dahil iba, pag meron kang Diyos na pinagkakatiwalaan, may mga problema, mabibigat man, pero still, hallelujah, pag oras na may Diyos ka, siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng kagalakan, at higit sa lahat, kapayapaan. Sabi niya sa John chapter 16 verse 23 na kung saan ang sanlibutan ito ay kanya nang napagtagumpayan. Magtiwala lang po tayo sa kanyang salita. Dito po ay merong taggutong, famine po ito.
crisis time po ito. Praise God. Kaya nga, nung crisis time na to, hallelujah, ay si Isaac pumunta sa lugar ni Abimelech. Ito po ay hari ng Philistine. Saan? Sa Gerar. King of the Philistines. Si Abimelech ay hari ng Philistines. Sa lugar ng Gerar, pumunta doon si Isaac. Hallelujah. Si Isaac ay anak ni Abraham po. Sabi po doon, hallelujah, the Lord appeared to Isaac. Verse 2. The Lord appeared to Isaac and said, binigyan siya. Kaya crisis time, alam niyo po, crisis time, ang Panginoon ay ano? Hallelujah. Ang Panginoon ang siyang kasama, kausap, at nagbibigay ng direksyon kanino? Kay Isaac. Alam niyo po, kahit ano pong tindi ng pagsubok sa buhay, kung ang kasama mo ang Panginoon, ibang usapan po ito. Kaya nga lagi ko pong sinasabi paulit-ulit, mapa Wednesday at saka Sunday, ay dapat talaga ikaw ay makakilala sa Panginoon, magsuko ka ng buhay mo. Gawin mo siyang Panginoon, Hari, Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay. Pag ginawa mo yan, hallelujah, nagsisi ka, tinanggap mo siya bilang Panginoon mo, ikaw ngayon ay ipinanganak na muli. Sa English, na born again ka. Hindi yan religion, kundi na born again ka, tinalikuran mo yung kasalanan mo. Dahil ang tanging makakapagligtas sa atin ay hindi religion, kundi ang ating Panginoong Jesus. Praise God. Kaya tingnan nyo si Isaac, crisis time, pero may Diyos na siyang nagdedictate, naggagay sa kanya. Kaya inutusan siya kung paano. Eto, nag-appear si Lord, hallelujah, kay Isaac. Anong sabi? The Lord appeared to Isaac and said, verse 2 po ito do not go down to Egypt. Huwag kang pumunta saan? Sa Egypt. Praise God. Sa crisis time, may mga bagay-bagay na talagang mga lugar na hindi mo dapat talaga puntahan. Kasi ang hirap kung crisis na, mali pa yung lugar ng mga pinupuntahan mo. Hallelujah. Kaya ang sabi po doon ay live in the land where I tell you to live. Mabuhay ka saan? Kung saan ko sasabihin, doon ka tumira. Hallelujah. Kaya, verse 3. Ito po verse 3. Mahalaga po ito titignan nyo. Sabi niya, stay in the land for a while. Narinig po natin yung word na stay. Na kung saan ngayon ay lagi pong ginagamit yan ngayon. Praise God. Ano po yun? Stay at home. Praise God. Hallelujah. Stay at home. Yan. Dito sabi niya, stay, sabi niya, ang instruction ng Diyos kay Isaac ay stay in the land for a while. Mga kapatid, let's stay at home for just a while. For a while lang naman. Praise God. Hallelujah. And I will be with you. Pag oras na sinunod mo ang kanyang instruction, ang sabi niya, I will be with you. Ang kagandahan pala, pag sumusunod tayo sa instruction ng Panginoon, sasamahan niya tayo at sasaatin siya. Kaya ang mga masunurin, kasama at kapiling ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Stay at home. O baka naman kailangan pang gamitin yung reverse psychology na ito ay ginawa sa Puerto Princesa. Kung nakikita niyo po yun, hallelujah, na kung saan sa post ko, nirepost ko po yun, nang ginamit reverse psychology, ang sabi na, mga kapitbahay, mga kababayan, bawal po ang mag-stay ng bahay, lumabas kayo, isama niyo ang inyong mga anak, paglaruin niyo sa labas. Di ba makukulit kayo para sama-sama na kayo magkasakit? Baka naman kailangan bang gamitin ng ganun. Praise the Lord. Let's obey the instruction. Glory to God. Kaya sabi niya, stay in the land. Hallelujah. I tell you, do not go to Egypt. And after that, sabi niya, I will be with you and will bless you. Ang masunurin pinagpapala ng Panginoon. Sabi doon, for to you and your descendants. Ito pag sumunod ka, alam niyo po, hallelujah, hindi lang ikaw ang nadadamay. Pati ang mga tribo mo, mga mahal mo sa buhay, pamilya mo, ay magiging madadamay sa blessing ng Panginoon sa iyo.
Kaya nga, the moment na ikaw ay naging masunurin sa Panginoon, ang pamilya mo nadadamay. Praise God. Kaya matuto tayong sumunod sa Diyos. Kaya sabi niya, for to you and your descendants, I will give all these lands and will confirm the oath I swore to your father Abraham. Yan. Praise God. Sabi doon, I will make your descendants as numerous as the stars in the sky and will give them all these lands. And through your offsprings, all nations on earth will be blessed. Why? Verse 5, because Abraham obeyed me and kept my requirements, my commands, my decrees, and my laws. Praise God. Tingnan niyo po, ang laki ng biyaya at pagpapala ng Panginoon sa mga masunurin. Kaya ang pagiging masunurin sa Diyos, simulan natin lalo na doon sa pinakamatanda. Dahil pag oras na yung ninuno mo naging masunurin sa Panginoon, yung mga sumusunod nagdadamay. Sabi niya, I will bless you. Why? Because, nasa verse 5, Abraham obeyed me. He kept my commands. He kept my requirements, my laws, my decrees. Dahil doon, sabi niya, I will bless you. Praise God. Kaya isa po sa napakahalagang salita, very simple word, but powerful word, ay yung word na obedience. Let's be obedient unto God, mga kapatid. Most especially in crisis time. Hallelujah. Learn to listen to the Lord, to His command, to His word, and to the voice of the Holy Spirit. Let's listen to His instruction. Praise God. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Kaya, alam nyo, during time, hallelujah, of crisis, hallelujah, pag oras na kasama mo ang Panginoon, safe ka. Praise God. Hallelujah. Maraming natatakot, pero ang pinaka-the best defense, protector natin, ang Panginoon mismo. Praise God. Hallelujah. Number one, the moment you learn to obey, at meron ka, obey God's laws, God's command, hallelujah, sinunod mo ang kanyang instruction, hallelujah. Number one, hallelujah, kailangan, in crisis time, number one, kailangan, you must stay, you must be in the right place. Right place. This place is so important. Be at the right place. In the presence of God, we are in the right place. Praise God. Kaya nga, ang first instruction ng Diyos kay Isaac is, do not go to Egypt. Be at the right place. Live in the land, I tell you. Be at the right place. The moment you are in the right place, you are protected. Kaya may quarantine time na ibinigay ng Panginoon. Saan? Yung during the Passover. Lagyan mo ng dugo ang iyong pintuan. Huwag kayong lalabas. Pag nasa loob, safe kayo. Pag lumabas, hindi ko nasagutin yan. Ayan. Praise God. Lahat kayo. Praise God. Hallelujah. Right place is so important during crisis time. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, sinabi ng Panginoon yun kay Isaac. Ang kagandahan, hallelujah, si Isaac hindi mahirap kausap. Kung anong sinabi ng Panginoon, sinusunod niya. Tingnan niyo yung verse 6. Anong sabi sa verse 6? So Isaac stayed in Gerar. Very simple. Kung anong sabi ng Panginoon, do not go to the Egypt, do not go down to Egypt. Stay in Gerar. Praise God. Kaya sabi doon sa verse 6, si Isaac stayed in Gerar. Praise God. In short, he obeyed the command of the Lord. Praise God. Anong sumunod ngayon? Verse 7. Hallelujah. Tingnan nyo ha. Kaya una na point ko is, be at the right place. When the man of that place asked him about his wife, he said, she's my sister. Doon sa lugar na yon, tinanong, nakita niya. Alam niyo si Isaac, si Rebecca na kanyang asawa ay napakaganda. Praise God. Kaya nung may nagtanong, nag-inquire sa kanya kung sino yun, sa takot ni Isaac, baka mamaya patayin siya para makuha nila yung babae, yung kanyang asawa. Kaya ang sabi niya, nagsinungaling. Sabi niya, she's my sister. Because he was afraid to say she's my wife. He thought the man of the place might kill him. Kaya
Hallelujah, nagsinungaling siya. Verse 8, when Isaac had been there a long time, Abimelech, king of the Philistines, looked down from a window and saw Isaac caressing his wife, Rebekah. Kaya, nung nandun na, nakita ng hari. Sino? Hallelujah, si Isaac. Nilalambing niya yung kanyang asawa. Sa land na ibinigay, sa place na ibinigay ng Panginoon, kay Isaac, hallelujah, because he obeyed the instruction of the Lord, he was in the right place. That's why, in that right place, he met the right person. The moment you are in the right place, you will meet the right person. Who is that right person? Sino binigay? Ang hari ng Philistine mismo na ang pangalan Abimelech. Grabe. Praise God. Biri mo crisis time, pero ang kadikit mo hari. Grabe si Lord, no? Hallelujah. Kaya sa oras na ito, sa crisis na ito, mga kapatid, dapat ang kasama natin yung hari ng mga hari. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya po ang mag-iingat sa atin. Siya rin po ang magpapala sa atin. Kaya the moment you are in the right place, you will meet the right person. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya pagdating doon, makita na si Isaac ay nilalambing kanyang asawa. Dapat tingin kasi si Abimelech sa palasyo, sa may bintana nila, at inilalambing ang kanyang asawa. Kaya sabi ni Abimelech, Abimelech summoned Isaac and said, "She's really your wife. Why did you say she is my sister?" Isaac answered him, "Because I thought I might lose my life on account of her." Matakot siya. Kaya pagdating doon sa verse 10, tingnan nyo naman. Hallelujah. The moment you are in the right place, you will meet the right person. Tingnan mo kung anong mangyayari. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi pag ganon, mga kapatid, hallelujah, sinusunod natin ang instruction ng Panginoon. Hallelujah. Hindi lang tayo protected. Makikita natin doon sa right place, merong right person. You will meet the right person. And the moment you are in the right person, right place, and you will meet the right person, ito ang kasunod, nasa verse 10. Tingnan niyo po ito Ang na-meet niyang right person, ay ano, praise God, si Abimelech. Pinakamahirap po, in times of crisis, maling tao ang mga kasama mo. Ang hirap po nun. Praise God. Tingnan niyo, daming nahuhuli ngayon. Ang daming mga pasaway. Praise God, may mga nahuhuli nagsasabog, may mga nahuhuli nagbibingo, may mga nahuhuli na nagiinuman, may nahuhuli na kung ano, no? Praise God. Kasi ang tigas ng ulo. Pag nasa right place ka, you will meet the right person. Na-meet niya yung right person in the person of King Abimelech, King of Philistine. Hallelujah. Glory to God. And because of that, tingnan mo, dahil nasa right place, nasa right person, ang ngayon, ang sumunod, verse 10, ang sabi nga, yung binasa ko kanina, ito po, yung verse 10, hallelujah. Babasahin ko ulit, sabi niya, so Abimelech gave orders to all the people. Sino ang nagbigay ng order? Yung hari. Anong binigay niyang order? Sabi niya, anyone who molests this man or his wife shall surely be put to death. Grabe. Praise God. Ang tindi po nito, grabe. Hallelujah. Nakakalakas mo ito. Kasi the moment na nasa right place ka, you will meet the right person. At yung right person na yun, tingnan mo, ang kasunod nun, the right place, right person, ang kasunod nun, kapatid. Hallelujah. Ano? Praise God. Protection. Right place, right person, and we will have a protection. Hallelujah. Praise the Lord. Ibang klase talaga si Lord, ano? Grabe. Pag sinusunod mo siya, nagiging obedient ka sa Kanya. Even in times of crisis, hindi ka lang pababayaan niya. Puprotektahan ka pa. Kaya, don't be afraid. As long as we are following the instruction, pag lalabas ka, dapat naka-mask, face mask. Pero may purpose, bakit ka lalabas?
Hindi para makipagchismisan. Hindi para kumuha lang ng ano-ano. Praise God. Pag oras na lalabas ka dahil sa pagkain nyo. Ayan. Praise God. Okay lang po yun. You will be protected. Praise God. Sino? Ang Diyos mismo. Kaya tayong protektahan ng ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Kaya learn to obey God's command, God's instruction. Learn to listen in times of crisis. Listen to God. Hallelujah. Kaya nga magbabad sa salita ng Panginoon. Enjoy natin ang presence of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Biruin mo yung hari nagbigay ng instruction. He gave orders that anyone who molests this man, sa kanya, kay Isaac, and his wife, pati sa asawa niya, will be surely put to death. Sino mang gagalaw dito? Ano yun? Death penalty aabutin. Ang bihira, no? Grabe ang Panginoon, ano? Hallelujah. Purihin ang Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, hallelujah. As long as, kaya nga, follow the instruction, face mask. Kami po, pag lumalabas, hindi lang naka-face mask, naka-glove pa. Praise the Lord. Okay. Hallelujah. Pagdating dito, ubad ng damit, praise God, paarawan namin yung damit at hindi na isusuot uli yun kasi lalaban na. Tapos sabay ligo. Praise the Lord. Hallelujah. Follow the instruction. And we are protected by the Lord. Crisis time, nasa right place siya. He met the right person. That's why he has the protection. He had that protection. Kaya mga kapatid, masarap po talaga sa piling ng Diyos. Decide now. Lubos-lubusin mo na ang pagsunod at pagtitiwala sa Panginoon. Ma-born again ka. Glory to God. Huwag mong sasayangin ang quarantine na ito. Na dapat magkaroon ka talaga ng tamang relasyon sa Panginoon. Lumaya ka sa maling paniniwala. Praise God. Believe His Word. Dahil walang religion na makakapagligtas sa iyo kundi ang Panginoong Jesus lamang. Glory to God. Sa kadahilan po mga kapatid, hallelujah, etong mga crisis na ito, alam niyo po, ang dami ng mga prophets na nagsasabi na kung saan ay may mga kasunod pa. Maging ang ating presidente parang nagsabi na may mga parang nagbabad siya pa. Pero kung meron tayong Panginoon, and the moment we are in the right place, we will meet the right person. And then, we will have the protection of the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya, huwag po natin sasayangin, ulitin ko, ang quarantine na ito. After this quarantine, dapat in love ka kay Lord. And then after this quarantine, magkikita-kita po tayo sa church mismo. At ang kagandahan, dito sa ABCI family, hallelujah, may bago tayong lugar na. After this crisis, grabe si Lord. Meron na tayong bagong lugar. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya be at the right place, and you will meet the right person, and you will have the protection of the Lord. Hallelujah. Yung nag-utos, saan magpuprotekta? Praise God. Hallelujah. Biruin mo, hari, wala ka nang dapat ikatakot. Wala kang dapat ipag-alala. Praise God. Crisis time, nasa palasyo ka, o kaya yung palasyo, back up ka. Ito hindi palasyo. Sa kaharian ng Diyos, hari ng mga hari. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Sana po, ang mga naririnig mo ngayon, nagbibigay ng kalakasan. Praise God. Hallelujah. Nagbibigay ito. Hallelujah. Ng sigla at kapayapaan. Na in this crisis time. Hallelujah. Kasi, ang mahirap, mag-advance kang ng isip. Baka mamaya, after April 30, i-extend pa uli. Ano man ang mga instruction, mga kapatid, sundin lang natin. Pero dapat may Panginoon tayo. Dito natin makikita kung paano ang Diyos na buhay na ito ay magpapala sa iyo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hindi lang siya magpapala, magpoprotekta sa iyo. Kaya pagdating po doon, hallelujah, sabi doon, Abimelech gave orders to all the people, anyone who molests this man or his wife shall surely be put to death. Praise God. Pagdating ng hallelujah, pag sinunod mo, kaya nga sabi ko, ang key, in crisis time, the key is obedience.
Huwag pong kalilimutan yan. Huwag pong babaliwalain yan. Huwag pong i-ignore yung word na obedience. Why? In crisis time. Hallelujah. Mahalaga po na tayo ay merong Diyos na pinagkakatiwalaan at sinusunod. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. After that, ulitin ko, 4 na puntos lang ang aking isi-share. After that, right place. In crisis time, the moment you are in the right place, you will meet the right person, and then you will have protection. Praise God. Hallelujah. You will have protection. Praise God. Why? You obey the direction. Kaya may direction. Bakit may protection? Kasi may direction na sinunod. Praise God. Hallelujah. Kaya right place, right person, and then protection. Anong kasunod ng protection? Ito yung panghuling punto ko, mga kapatid. Hallelujah. After right place, after right person, and then protection. Ang pang-apat ay provision. Praise God. In crisis time, hallelujah. Kung sakali man, huwag ka na maghimutok kung hindi ka man nabigyan ng ayuda ng gobyerno. Huwag kang maghimutok. Hallelujah. Ang Diyos natin, siyang magbibigay ng ayuda. Glory to God. Siya ang magpo-provide ng pangangailangan natin. Praise God. Hallelujah. Hindi man tayo mayaman, ang Diyos natin mayaman. Siya ang may-ari ng sanlibutan. Praise the Lord. Kaya anong nangyari? Biruin mo, crisis time. Praise God. Anong ginawa ni Isaac? Verse 12. Ito po. Isaac planted crops in that land, and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. Narinig niyo po ba yun? Hallelujah. Narinig niyo po ba yun? Praise God. Crisis time, ang ginawa po ni Isaac ay ano? He planted crops. Ano yan? Nagtanim daw siya. Si Isaac, crisis time, nagtanim. Alam niyo po, yung mga nagtatanim noon, kahit nagtatanim, walang ani. Hirap. Kahit nagtatanim sila, hirap at the time. Pero, but not Isaac. Praise God. Hallelujah. Ganyan magprotekta si Lord. Glory to God. At noon, wala na rin nagtatanim kasi crisis time. Yan ang mahirap eh. Crisis na nga, wala pang ginagawa. Ano yun? Ano na? Kumbaga, demoralize. Kaya walang ginagawa. At pag walang ginagawa, kung ano na lang ginagawa. Meron ko nakita mga kapatid sa viral ngayon sa social media. Yung isang lalaki, hindi na isama ang kanyang pangalan. Ewan ko kung nakita niya. Sa ayuda, doon sa 5 to 8,000. Alam niyo, pinuntahan niya ang kapitan nung nasa lubong niya. Siguro nagtanong, hindi naman narinig yung usapan. Sinaksak niya yung kapitan eh. Hanggang sa pinagtataga niya, patay ang kapitan. Dahil hindi nakasama ang pangalan niya doon sa bibigyan. Dahil nagugutom na raw ang pamilya niya. Yun ang mahirap. Hallelujah. Ang hirap nun. Grabe yun. Oh, bakit? Pero mga kapatid, sa oras na to, kung meron tayong pinagkakatiwalaan, hallelujah, hindi mo kailangan pumatay para meron kang provision. Tiwala ka sa Panginoon. Hindi mo alam kung paano. Hindi ko na alam kung paano. Basta ang alam ko, praise God. Pag nasa tamang lugar ka, mamimit mo ang tamang tao, kakaroon ka ng proteksyon, ang kasunod ng provision. Pero may gagawin. Anong ginawa ni Isaac? He planted, nagtanim. Kaya even in crisis time, magtanim ka. Huwag ka matakot magbigay. Huwag ka matakot tumulong. Na minsan, hallelujah, akala mo, kapos na nga, tutulong pa. Pero makikita mo na lang, ang Diyos na to, magpapala rin. Meron po akong kwento dyan. Na isang nalaman ko, ewan ko ba kung naikwento ko na to. Noong Sunday ba? Hallelujah. Alaman ko na kung saan hallelujah. Naging concern ako, kasi nagkukumusta ako sa mga kaibigan ko, mga pastor Kumusta kayo, ganyan. Malaman ko na medyo kulang. Sabi ko, sige, papadala ko sa inyo ng bigas. Praise God. Nalaman ng isa kong kaibigan, nagpadala ko ng bigas. Ba't di ka nagsasabi? Oh, praise the Lord. Hallelujah. Because of that, nagpadala siya ng 10 sako na tag to 25 kilos. Praise the Lord. Purihin ang Diyos.
Hallelujah. Pag ikaw marunong magtanim, ang Diyos hindi kanya papabayaan. Praise God. In crisis time, ibang usapan yan ha. Na yung pagtatanim sa crisis time, mabigat yun, matindi yun. Grabe ang grabe ang biyaya ng crisis time, magtatanim ka, ibang usapan yun. Just like what happened to Isaac. Kaya nga, ang sabi po doon, ulitin ko yung verse 12, Isaac planted crops in that land. And the same year, in that year, kaya nga, itong year na to, sabi ko nga preparation for something bigger and greater. In this year, hallelujah, sabi po doon, hallelujah, sa verse 12, in that same year, he reaped 100-fold because the Lord blessed Isaac. Ang kanyang inani, 100-fold. Bakit? Binless siya ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya, be expectant. This year, kung sinasabi ng iba, hallelujah, na talagang matindi ang buhay ngayong taong ito. Pero kung may Panginoon tayo, yun yung pinag-aaralan natin pag Sunday. Kaya nga, kukonek po kayo every Sunday. Hallelujah, sinisiris natin yun. Yun yung binibigyan ko ng emphasis, yung distinction. I-spare. There will be a distinction between those righteous and wicked. A distinction those the Lord and those who do not. Lamang po ang mga matuwid. Sino ang matuwid? Yung nagdesisyon na gawing Panginoon ang Panginoong Hesukristo. Dahil ang katuwiran natin, kaya tayo naging banal, hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo na tinanggap mo siya, kaya siya ang magiging katuwiran mo. Hallelujah. Siya ang nagpabanal sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Ano ang katuwiran? Hindi yung ginagawa mo, kundi yung ginawa ng Diyos sa iyo. Glory to God. Hallelujah. Ginawa natin niya yun sa atin dahil tinubos niya tayo sa krus ng Kalbaryo. The moment we accepted Him as our King, as our Lord, as our Savior, naging banal tayo sa Kanyang harapan. Siya na walang kasalanan, naging makasalanan. Tayo na makasalanan, naging pinagbanal tayo ng Panginoon dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Praise God. Dito, Isaac was blessed. He reaped 100-fold in that same year. And we are expectant. Kaya nga sabi ko pag Sunday, prepare for something bigger and greater. In this year, in that same year, just like Isaac, he, hallelujah, reaped 100-fold. Ganon din gagawin ng Panginoon. Be expectant. In this year, may bigla na lang ipapanganak. Yung iba, ngayong taong ito, mayroong papanganak na negosyo. Yung iba, ngayong taong ito, ipopromote. Ikaw na nakikinig ngayon, receive it in your heart. Yung iba, ngayong taong ito, ay, hallelujah, i-increasean ka. Praise God. This year is our breakthrough year. Ikaw na may nararamdaman. Praise God. Pagagalingin ka. Believe the word. Believe the word. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya, after that, pagdating ng verse 13, sabi niya, Isaac was blessed. Blessed by the Lord. He reaped 100-fold. Pagdating ng verse 13, grabe ganda po ng verse na ito. I-memorize niyo po. Genesis 26 verse 13. Ang sabi po rito, the man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Ooh! Praise God! Hallelujah! Look at Isaac. He planted in crisis time. And the Lord says, He reaped 100-fold. He was blessed by the Lord. Pagdating ng verse 13, tingnan niyo po, hallelujah, sabi ko, the man, talking to Isaac, referring to Isaac, the man, Isaac became rich. And then, his wealth, he became rich, pero hindi pa nagtapos doon. His wealth continued to grow. Sabi niya, si Isaac ay naging mayaman at ang kanyang kayamanan ay patuloy na lumago, continued to grow until he became very wealthy. Hanggang sa siya ay naging sobrang yaman. Wow! Nagsimula sa crisis time. Inalis siya sa Lord. Inalis siya ng Lord sa isang lugar na mali. Sumunod siya
Sa bawat instruction, binigyan siya ng direksyon ng Panginoon, kaya siya nagkaroon ng protection. Bakit? Namit niya yung tamang tao. And this time ngayon, hindi lang siya protektado. Si Lord, hindi lang niya tayo ingatan, ibibless niya pa tayo. Just like Abraham. Glory to God. Ibang klase. Kapatid, ngayong crisis time na ito, trust the Lord. I repeat, make Him your Lord. When you say Lord, owner. Yung word na Lord, ang ibig sabihin, owner. Kaya pag landlord, land owner. Gawin mo siyang may-ari ng buhay. Dahil hindi ka maililigtas ng religion mo. Pag ginawa mo siya, nagsisi ka, tinalikuran mo kasalanan mo, tinanggap mo siya bilang Panginoon, Hari, tagapagligtas ng iyong buhay, ang tawag sa iyo doon na born again ka. Hindi ka nagpalit ng religion, kundi na born again ka. At dahil doon, so hallelujah, nasa right place ka na noon, tingnan mo, ang Diyos, hallelujah, pag habang sumusunod ka sa Kanya, ilalagay ka sa Niya sa mga tamang tao. At pag nasa tamang tao ka, patuloy kang bibigyan ng direksyon upang sa magkaroon ka ng proteksyon. After ng proteksyon, hindi ka lang niya ingatan, you will have provision from the Lord. Look at Isaac. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Wow! Glory to God. Hallelujah. After this, I do believe, hallelujah, may iaangat ng lubusan ng Panginoon. Ibibless ng gusto ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Receive that, Brother John. Pastora Maricel. Praise God. Yung mga taga-Shaton. Receive that. Brother Jubel and Sister Kathleen. Glory to God. Yung mga taga-Shaton. Praise the Lord. Sister Janice at saka yung iba. Pasensya na kayo. Hindi ko sa ulo ang mga pangalan nyo. Praise the Lord. Receive that. Hindi lang sa Negros. Sa iba-ibang lugar. Mga kapatiran natin dyan. Sino nakakonect dyan? Praise the Lord. Receive this. Receive this word. Glory to God. Believe the word of the Lord. Hallelujah. Glory to God. Come on. Buhay ang Diyos. Buhay ang kanyang salita. Totoo ang kanyang pangako. Natutulang tayo sumunod. Praise God. Alam niyo po yung word na stay, doon sa binasa natin 2 beses. Stay, stay, stay. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Stay at home. Huwag kang mag-alala. Merong Panginoon na magpo-provide sa iyo. And because of that, dahil the man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Tingnan nyo, anong nangyari? Verse 14, sabi niya, he had so many flocks and herds and servants. Grabe oh. Ginamit yung not just so many flocks, herds, mga pananim, at saka ano pa? Servant. Servants, plural. Hindi lang isang servant. Servants. At anong nangyari? Sabi niya, that the Philistine envied him. O, ang mga Pilisteo, biruin mo yan. Praise God. Hallelujah. Andun siya na tumira, nag-migrate siya, pero ang nangyari, siyang naging pinakamayaman. Uy. Hindi siya talaga dun taga ron Pero ang nangyari, siyang pinakamayaman. Why? He stayed in the right place. Be at the right place. There is a right place that God will bring you and you will experience amazing breakthrough. Praise the Lord. Amazing Breakthrough Church International. Be excited. Let's trust God. Hallelujah. And as we trust God, hallelujah, have that faith, have that peace. Hallelujah. Dahil ang Diyos na ito, sa ganitong crisis, iingatan niya tayo, pagpapalaan niya tayo. Actually, maikli lang itong buong chapter na to, pero hindi ko na po babasahin. Alam niyo, dahil sa akin nainggita siya ng Pilisteo, yung tubig, kasi sa pananim, mahalaga yung tubig Nung oras na nakita yung tubig na nagsusupply doon sa pananim niya, kinuha yun. Sinara, kinuha nila. May natakpuan siya uli, nagdig sila, kinuha uli. Pagkatapos, nagdig uli, kinuha uli, nagdig uli. Ayan, pinabayaan na sila. Tingnan mo, bawat dig niya may tubig. Pambihira. Walang pwedeng pumigil. Hindi kayang hadlangan ng demonyo ang breakthrough na dadalhin niya sa iyo, na ibibigay niya sa iyo as you decide to follow Him.
Praise God, mga kapatid. Hallelujah. There is breakthrough in crisis time as you trust Him. Salamat po sa oras na ito. Hallelujah. Mananalangin po tayo. Magpipray po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Panghahawakan natin ang kanyang salita. Ang salita niya ay buhay, makapangyarihan. Receive it. Hallelujah. Itong taong ito, hallelujah, ang direksyon sa atin ng Panginoon, open heaven. Talagang mangyayari ang open heaven sa ABCI family. Ikaw nakakonect, kung hindi ka pa man din, hallelujah, hindi ka pa kabilang sa ABCI family, praise the Lord. I pray na magdi-decide ka, hallelujah, lapit sa Panginoon, magtiwala at magsuko, hallelujah, and you will be blessed too. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong salita. Ang salita mo'y mabisa, makapangyarihan, buhay. Salamat po, O God, dahil ikaw ang Diyos na nag-iingat sa amin, sa aming buhay, O God. And just like Isaac, O God, in times of famine, in crisis time, Lord, he experienced amazing breakthrough. Lord, we believe, O God, you gave us a direction in this year, 2020, that this year is an open heaven. Lord, truly, Lord, dadaloy ito sa ABCI family. Dadaloy ito sa bawat nanonood ngayon, kahit hindi taga-ABCI, Lord. Hallelujah, sa mga kapatiran namin, sa mga ka-network namin, dadaloy ito, Panginoon. Luzon, Visayas, Mindanao, even sa abroad, yung mga kapatiran namin, Panginoon, sa Oman, mga kapatiran dyan sa Qatar, mga kapatiran sa Canada, Panginoon. Hallelujah. Yung mga kapatiran, Panginoon, dyan sa US, Lord. Hallelujah. Dito, Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga ka-network, Lord, bless them, O God. In the name of Jesus, we will hold on to your word, O God. Truly, your words are true, O God. Your words are alive, O God. Your words will manifest to each and every one, Lord. And those who are not yet decided, hallelujah, hallelujah, na kung saan, Panginoon, hindi ka pa sila nagdi-decide na gawin kang, Panginoon, tagapagligtas ng kanilang buhay. I pray that hallelujah, let the conviction of the Holy Ghost right now, Panginoon, mag-decide na magsuko ng buhay ngayon. Gawin kang, Panginoon, tagapagligtas ng kanyang buhay. Lord, hallelujah, naniniwala ako sa oras na ito, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Convict them right now, Lord. They will decide, Lord, gagawin ka nilang Panginoon. Gagawin ka nilang tagapagligtas, hari ng kanilang buhay. Maboborn again sila ngayon, Panginoon. Salamat po. Ikaw ngayon, hallelujah, na nakikinig, kung hindi mo pa talaga lubusang pinagkatiwalaan, tinanggap si Jesus, sa oras na ito, bago ko tapusin ang panalangin, hallelujah, inaanyayaan kita na sumunod sa panalangin ito, panalangin pagtanggap, gawin mong buong puso, igagayad lang kita. Sa maikling oras na ito, sumunod ka sa akin. Panginoong Diyos, nagdidesisyon po ako ngayong gabing ito. Binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po dahil tinubos mo ko, pinatawad mo ko, iniligtas mo ko ngayong gabing ito. Ako po, Panginoon, ay nakabilang ngayon sa iyong pamilya. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung simple na oras na yon, na panalangin na yon, welcome to the family of God. Kapatid, hallelujah, pagpalain ka ng Diyos, hallelujah, ikaw ngayon ay born again. Congratulations. Hallelujah. Kaya, salamat po. At sa oras na ito, maraming mga bagay-bagay na kung saan, hallelujah, mararanasan tayo this year. Huwag po tayo madi-discourage. Praise God. May mga humabol na mga kapatiran natin. Si Pastor Louie ng Qatar. Praise the Lord. Andyan yung aking mga pamangkin. Si George Sagadraka at saka ang kanyang mahal. Si Hami. Yan. Wow, praise the Lord. Si AC Tarlac. Glory to God. Nueva Ecija, sa kamay ng Diyos, sa panguna ni Pastor Seymour, sa Pastor Wilmer, Pastor Gemma. Wow! Pati ang Palawan St. Church, Pastor Noel. Praise God. Hallelujah. Pastor Jonas, Pastor Dudes, at saka Pastor Jonas, Dr. Ellen May, Pastor Dudes, at saka si Pastor Esther, at saka Jobet, at saka yung mga iba pang mga pastor dyan. Pasensya na kayo mga kapatid, bumabata tayo. Sa isip ko ang pangalan nyo, pero hindi ko masampit, hindi ko malala. Praise the Lord. God bless po sa lahat. Praise God at sa lahat pa ng mga umabot at manunood din. Hallelujah. Kahit hindi na live.
God bless you mga kapatid. Salamat po at hallelujah. Pagpalain tayo ng Diyos na buhay. Hanggang sa Sunday, kita-kita tayo alas 9 ng umaga. Praise God, live stream po tayo ulit. God bless the Philippines. God bless us all. In Jesus' name, amen. Bye-bye. God bless.